Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala nang mas hihigit pa sa puso ng isang ina, kundi ang kapakanan ng kanyang minamahal. Dahil ang pinagmumula ng kanyang tapang at dangal sa bawat araw na dumaraan ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Ikaw, kabarangay, masasabi mo bang isa kang mabuting ina? Matagal nang magkaibigan sina Glenda at ang letter sender nating si Sharon. Maraming pagsubok na ang kanilang pinagdaanan at pareho nila itong nalampasan. Magkasama sila sa bawat saya at lungkot, dahilan kung bakit mas tumatag pa ang kanilang pagkakaibigan. Pero dahil sa isang hindi inaasahang pagsubok, malalagay sa alanganin ang ilang taong kanilang pinagsamahan. Paano kaya nila malalampasan ang problemang dumating sa kanilang buhay? Yan ang malalaman natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, para sa mga kababaihan, ang pagiging ina ay isang malalim, makapangyarihan at masayang karanasan. Pero hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng pagkakataong maging isang ina. Marami dyan ang hirap magkaanak at makabuo ng bata. Isang bagay na nakaka-relate ako dahil pinagdaanan ko rin ito. Ako nga po pala si Sharon, 61 years old. Hindi man single parent pero mag-isa kong pinalaki ang kaisa-isa kong anak na si Aryan. Dahil buong buhay nito ay laging nasa laot ang tatay niya. Seaman kasi ang asawa ko, kaya mag-isa kong pinalaki ang anak namin habang nasa malayong lugar ang kanyang ama. Milagro na ang turing namin ng asawa ko kay Aryan dahil matagal na panahon naming siyang inintay sa buhay namin. Sa kasamaang palad ay hindi na po siya nasundan, na okay lang para sa amin dahil sapat na ang blessing na yon, na kung tutuusin ay kamuntikan na naming hindi matanggap. Dahil miracle baby ang tingin namin kay Aryan, ibinigay namin ang lahat ng kagustuhan niya sa buhay. Siya ang aming unika iha, kaya sobrang spoiled siya sa kanyang ama. Kapag may kailangan siya o gusto na kailangang pagkagasusan, hindi nagdadalawang isip ang ama nito na magpadala ng pera. Yun na lang kasi ang tanging paraan niya para ipakita sa anak namin ang pagmamahal nito. Sa kabila ng pagiging spoiled ay hindi naging bratinela si Aryan. Alam niya kung ano ang limits niya dahil sinisigurado kong habang bata pa siya ay kailangan na niyang matutunan ang pagkakaroon ng mabuting loob. Mabait siyang bata, masunurin at lumaking may galang sa mga nakatatanda. Sweet siyang bata kahit na overprotective akong ina. May takot din siya sa Diyos at takot siyang makasakit ng kapwa niya. Pero katulad ng lahat ng bata ay dumarating ang panahon kung saan ay tumatanda rin sila. Noong nagdalaga si Aryan ay doon ako unang nakakita ng pagbabago mula sa kanya. Medyo lumayo ang loob niya sa akin na hindi ko naman binigyan ng malalim na kahulugan. Dahil tingin ko'y parte ng pagdadalaga niya yon. May mga panahon talaga na dumadaan sa rebellious phase ang mga bata, lalo na noon sa edad niyang 22 years old. Mare, may tanong ako. Ano yun?
Since ikaw yung mas maraming anak. Grabe ka naman sa maraming anak, Mare. 3 lang naman yung anak ko. Hindi, kumpara sa akin, mas maraming anak mo, di ba? Okay, may point ka naman doon. Ano ba yung tanong mo? Paano mo masasabi kung nasa rebellious stage na yung anak mo? Bakit? Nagre-rebelde na ba yung anak mo? Hindi naman, pero may mga napapansin lang akong pagbabago sa ugali niya ngayon. Naisip ko lang na baka nasa rebellious stage na siya. 22 na si Aryan ah. Hindi ba yung mga rebellious stage na yan nangyayari lang sa mga teenager? Kasi alam mo yung mga anak ko, naging pasaway talaga sila nung teenager sila. Pero ngayon, medyo umukay na naman sila. Siyempre, late bloomer kasi si Aryan Kaya baka ngayon lang siya papasok sa ganoong parte ng buhay niya. Kung sa bagay nga, oo. Pero sobrang istrikta mo kasi kaya naging late bloomer yung anak mo Pero bakit mo naman naisip na baka nag-rebelde si Aryan? May ginawa ba siyang masama? Wala naman. Wala pa naman ako nadidiskubre. Nagbibisyo ba siya? Hindi. Nagbabarkada? Hindi rin. Sinasagot-sagot ka ba niya kapag pinagagalitan mo siya? Hindi pa naman nangyari yun. Hindi yun pala sagot Di hindi yun nagre-rebelde. So anong meron sa kanya? Bakit nag-iiba ang ugali niya? Ano ba yung ginagawa niya? Ba't mo naman nasabi na nag-iiba yung ugali niya? Hindi ko alam. Medyo lumalayo na siya sa akin. Lagi na lang siyang nasa kwarto niya tuwing umuuwi siya galing trabaho. Hindi na siya masyadong nakikipagkwentuhan sa akin katulad ng dati. Para bang may itinatago siyang sekreto sa akin. Naku, hindi nagre-rebelde ang ganong tao. Ano ka ba, Mare? Anong tawag mo dun? Ibig sabihin lang, tumatanda na yung mga anak natin. May kanya-kanya na silang buhay. May mga sikreto na sila na hindi na kailangan sabihin pa sa atin. Hindi na sila mga bata na excited ikwento sa ating mga nanay nila kung ano ba yung naging araw nila. Ganun ba? Oo, ganun yun, Mare. Kala ko naman kung ano na. Nag-alala pa naman ako. Normal lang yun, Mare, no? Minsan, sinasarili nila yung mga problema nila kasi nahihiya na silang lumapit sa mga magulang nila para humingi ng tulong. Mapride na yung mga yan. Kasi nga, malalaki na sila Ang nasa isip nila, kaya na nilang solusyonan yung mga problema nila nang sila lang. Imbis na mag-alala ka dyan, Mare, dapat matuwa ka. Kasi alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ano? Ibig sabihin lang nun, nakakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Hindi na sila dependent sa atin. Kaya na nila mga sarili nila, Mare. Nakakalungkot naman kung ganun. Hindi pa ako ready na malayo sa akin si Aryan Naku, ganyan talaga ang buhay. Hindi forever na magiging sa atin yung mga anak natin. Darating yung time na aalis din sila sa pugad nila para humayo at bumuo ng sarili nilang buhay. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung tinuturuan ko pang maglakad si Aryan. Tapos ngayon, kayang-kaya na nilang maglakad palayo sa nakagisna nilang buhay. Pero alam mo, yung mga sikreto-sikreto na yan sa ganyang edad, isa lang ang pumapasok sa isip kong rason yan. Ano naman yun? Baka naman may jowa na yung anak mo na ayaw lang ipaalam sa'yo. Ha? Bakit naman niya itatago sa akin yun kung sakali? Sobrang strikto mo kasi. Kaya malamang itatago sa iyo yun ng anak mo. Hindi mo ba naman kasi pinagbigyan mag-boyfriend nung nag-aaral pa siya? Yan tuloy. Nakakapag-usap naman kami tungkol dyan Pinapayagan ko na siyang makipagrelasyon, lalo na't nakapagtapos naman na siya ng maayos. Baka nga nahihiya lang. Ganyan din naman tayo noon, di ba? Ayaw nating ipaalam sa mga magulang natin na may boyfriend na tayo. Sa tingin mo, may boyfriend na si Aryan? Mas hindi naman ako ready doon. Nag-a-assume lang naman ako, Mare. Pero mas maganda na i-ready mo na yung sarili mo. Antayin mo na lang si Aryan mismo ang umamin sa'yo. If ever man na may boyfriend na talaga siya. Maganda ang anak kong si Aryan. Hindi ko yon sinasabi lang dahil anak ko siya kundi dahil yon ang totoo, Papa Dudut. Nakuha kasi nito ang features ng kanyang ama na half Japanese. May ilang mga kalalakihan noon ang nagtangkang ligawan si Aryan nung nag-aaral pa lamang ito pero ni isa sa kanila ay wala siyang sinagot. Dahil may usapan kami ng anak ko na bawal muna siyang mag-boyfriend hanggat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at inirespeto ni Aryan ang desisyon kong yon.
Kahit patago ay never nag-entertain ng lalaki sa buhay niya si Arian. At very proud ako sa kanya na kahit papaano sinusunod niya ang bagay na yon na napag-usapan naming dalawa. Nakapagtapos siya ng may Latin Honors Papa Dudut. Doon pa lang ay isang malaking tagumpay na yon para sa aming mag-asawa. Kaya naman noong nagkatrabaho siya ay unti-unti nang bumubuo ng sarili niyang mundo. Masakit man para sa akin ay unti-unti ko nang hinayaang buksan ni Arian ang kanyang mga pakpak para magdesisyon para sa kanyang sarili. Alam ko noong mga panahong yon na kaya na niya ang sarili niya at marunong na siyang pumili ng mga tamang desisyon. Malaki ang tiwala ko sa kanya na hindi siya gagawa ng ikakasira ng kanyang buhay, pero ganon pa man, hindi ko pa rin naman tuluyang inalis ang sarili ko sa buhay niya. Bilang isang magulang, kailanman ay hindi matatapos ang trabaho namin para sa anak namin. Kaya noong nag-inala ako na baka may boyfriend na nga ang unika iha ko ay biglang lumabas ang pagiging protective mother ko, Papa Dudut. Oh, madam. Heto na yung in-order mong Maha Blanca. Ayan, matagal ko ng craving to eh. Buti naisip mong gumawa ulit. Lagi ka nag-request kaya gumawa na ako kasabay nung ilang order ng putot kutsinta na binebenta ko. Salamat, Mare. Mamaya na lang yung bayad ha, send ko na lang kapag okay na yung online banking. Down daw yung system ngayon eh. Okay lang. Mag-isa ka na naman dito sa bahay nyo? As usual. O nasan si Arian? Nasa trabaho. Wala, off niya ngayon. Pero lumabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Lagi naman yung lumalabas kada weekend eh. Kaya naman pala gusto mong ako mismo mag-deliver nito Maha eh. Naghahanap ka na naman ng katsikahan, no? Kesa naman mamatay ako sa buryo. Pinapunta na lang kita rito para may kasama ako. Sa bagay, wala rin naman akong ginagawa sa bahay ngayon. Na-deliver mo na ba lahat ng orders mo? Oo, na-deliver ko na lahat bago ko pumunta dito para wala ng problema. In fairness sa business mo ha, patok na patok. Hanap ka na kaya ng pwesto. Ay naku, okay na ako sa bahay lang nagluluto. Dagdag gastos pa kapag naghanap ako ng pwesto. Kung sa bagay, wala ka rin namang dine-in puro deliver lang. True! Ano na palang balita sa anak mo? Tuloy na ba yung paglipad niya sa Hong Kong? Yung panganay ko? Oo, tuloy na. Next month na yung flight niya. Yung pangalawa, si Mikel, nakalipat na ng trabaho? Naku, ba't naman siya lilipat ng trabaho? Nakwento mo yata noon na gusto nang lumipat ng trabaho ni Mikel kasi toxic yung mga katrabaho niya. Hindi si Mikel yon, yung bunso ko ang may gustong lumipat ng work. Yung bunso ba? Akala ko si Mikel. Ba't naman lilipat si Mikel? Kakapromote lang niya. Ay talaga? Ang galing naman. Mukhang totoo nga na siyang nagmana sa tatay matalino. Ay naku, sinabi mo pa. Kung hindi lang talaga namatay ng maaga yung tatay nila, ay naku, sigurado akong proud na proud yun sa mga achievement ng mga anak niya. Sure naman akong proud yun ngayon. Maiba tayo, Mare. Kumusta na pala si Arian? Alam mo na ba yung rason kung bakit nagiging mailap siya sa'yo? Ay buti na banggit mo yan. Mukhang totoo nga yung sinabi mo na may boyfriend na siya. Ay talaga? May ipinakilala na ba siya sa'yo? Wala pa naman. Pero napapansin ko sa mga galaw niya talagang nagsusumigaw na may boyfriend na nga siya. Ano naman yung mga napapansin mo? Kapag dumadaan ako sa kwarto niya, kahit nakasara yung pinto, may naririnig akong kausap niya. Nagtatawanan sila, naghaharutan sa 10 oras ng gabi. Yun lang? Paano naman kung kaibigan lang pala niya yung kausap niya sa cellphone? Ay meron pa, nahuli ko rin siya na may naghatid sa kanya sa bahay. Pero hindi ko nakita yung itsura ng lalaki kasi hindi na siya lumabas ng sasakyan. Baka naman katrabaho lang niya yun. O heto, ngumingiti siya ng mag-isa habang naguhugas ng pinggan. Dalawa lang ang rason niyan kung bakit siya ngumingiti mag-isa. Either may nagpapakilig na sa kanya o nababaliw na yung anak mo. O baka naman baliw na sa taong nagpapakilig sa kanya. Correct! So ano naman ang mararamdaman mo kung sakaling ang may boyfriend na yang si Arian? Masaya naman ako. Nasa legal age naman na siya para magkaroon ng karelasyon Masyado nang ang late ka mo. Ano ka ba? Basta sana, ang hiling ko sa kanya,
Mapunta siya sa maayos na lalaki. Matalino naman yan si Aryan eh. Sure ako marunong yung pumili ng jojowain. Hindi yung papatol sa putyo-putyo lang, Mare. Sana nga. Kasi minsan kahit gaano pa katalino ang isang tao, nabobobo pa rin sila kapag pag-ibig ng pinag-uusapan. Magtiwala ka na lang sa anak mo, Mare. Hindi naman agad-agad makakahanap yan ng lalaking para sa kanya. Basta ang mahalaga, nandyan ka once na maging broken-hearted siya. Huwag naman sana siyang maloko. Ako yung masasaktan eh. Nako, ganyan talaga ang pag-ibig. Ikaw naman, Mare, para namang hindi ka dumaan dyan. Hindi naman po ako controlling na ina, Papa Dudut. Alam ko kung ano ang limit ko sa pagiging istrikta dahil minsan na rin akong dumaan noon sa stage ng buhay na pinagdadaanan ni Aryan. Yan ang isa sa mga phases na kailangang bantayan natin ang anak natin dahil oo nga't hindi na sila bata pero hindi pa sila ganon katanda para makapag-isip ng tama. May mga pagkakataon na mas nauuna ang emosyon nila kesa sa paggamit ng utak at ayoko namang mapunta sa maling direksyon ng anak ko. Ang nais ko lang noong mga panahong yon ay gabayan si Aryan sa unang salang nito sa pag-ibig para sa ganon. Kapag nagkaproblema ang anak ko ay mabilis ko siyang matutulungan. Isa sa mga bagay na nagustuhan sa akin ng anak ko ay hindi ako masyadong nakikialam sa buhay niya. Lalo na noong nagdalaga siya, Papa Dudut. Binibigyan ko kasi siya ng oras para mag-decide para sa sarili niya. At kung ano man yon ay lagi ko siyang sinusuportahan. Pero sa mga bagay katulad ng pag-ibig, gusto ko na kahit papaano ay aware ako kung sakali mang may boyfriend na siya. Gusto ko na ako ang maging takbuhan niya pagdating sa mga advice o kapag maranasan niya ang unang heartbreak niya. Ang problema, Papa Dudut, ay never nag-open sa akin si Aryan tungkol sa love life niya. Kahit na ako na mismo ang nagtatanong sa kanya. Ang lagi nitong sagot ay wala raw siyang oras para sa pag-ibig. Hindi ako napanatag sa mga sagot na yon ng anak ko. Kilala ko siya at alam kong may tinatago talaga si Aryan sa akin. Kaya ang ginawa ko kasama si Glenda ay ini-stalk ko si Aryan. Alam kong medyo OA ako sa part na yon at hindi maganda na nanghihimasok ako sa buhay ng anak ko. Pero gusto ko lang talagang malaman ang totoo noon. Sinundan namin ni Glenda si Aryan sa isang mall kung saan ay nagpaalam siya na makikipagkita siya sa mga kaibigan niya. Pero pagdating sa mall, hindi kaibigan ang kinita niya kundi isang lalaki. Isang pamilyar na lalaki, Papa Dudut, na siyang kinagulat naming pareho ni Glenda. Papa Dudut, hindi lang ako nagulat kundi maging ang kumari kong si Glenda. Noong sa wakas ay nakita na namin ang mystery boyfriend ni Aryan. Ito'y walang iba kundi si Michael mismo na anak ni Glenda. Nagulat kami dahil hindi namin alam na close pala ang dalawa. Nang mga bata pa lamang sila ay palagi silang naglalaro sa bahay noon tuwing dumadalaw si Glenda sa amin. Pero hanggang doon lang ang naaalala naming koneksyon ng dalawa. Noong nagsimula silang mag-aral ay hindi na sila masyadong nagkikita noon dahil magkaiba sila ng eskwelahang pinasukan. Saka na lang sila nakakapagkita kapag may get-together sa bahay na malimit lang mangyari noon. Iba't ibang emosyon ang naramdaman namin noong time na yon, Papa Dudut. Siyempre masaya kami na mga anak namin ang nagkatuluyan pero mas nangibabaw ang pagtataka namin kung paano nangyari yon. Dahil maging si Glenda mismo ay walang kaalam-alam na si Aryan pala ang bagong girlfriend ng anak niya. Matapos ang revelasyon, ay saglit pa naming sinundan ng dalawa, Papa Dudut. Doon namin napatunayan na magkasintahan na talaga ang dalawa dahil makailang beses namin silang nahuling magkaakbay at magka-holding hands habang naglalakad. Kahit papaano, nakahinga ako dahil pamilyar na sa akin ang boyfriend ni Aryan. Mabait na bata si Michael, magaling din sa klase at varsity player siya noong nag-aaral pa lamang.
may sarili na rin itong trabaho katulad ng anak ko, kaya pasadong-pasado na siya para sa akin. Sobrang sweet nila sa isa't isa noong time na yon. Kaya nag-decide kami ni Glenda na hayaan ng dalawa at nagkape na lamang kami ni Glenda para pag-usapan ang napag-alaman naming impormasyon tungkol sa mga anak namin. Oh, totoo ba talaga tong nakita natin? Si Aryan at Mikel? Ay naku Mare, maniwala ka sa akin, pati ako nagulat. Hindi mo ba alam na may girlfriend si Mikel? Alam ko na may girlfriend siya, pero hindi naman kasi ako nakikialam sa love life ng mga anak ko. Kaya hindi ko kilala kung sino yung girlfriend niya ngayon. Kung ipapakilala nila sa akin yung girlfriend nila, tatanggapin ko. Pero so far, yung panganay ko pa lang yung nagpapakilala ng girlfriend niya sa akin eh. Grabe, napakapituloy ako nang wala sa oras kahit na hindi naman ako mahilig sa kape. So ano, nasolve na natin yung sikretong tinatago ng anak mo. O, confirmed na meron na nga siyang boyfriend. At nakakaloka, anak ko pa talaga. Oo nga, nagulat ako. Paano? Ibig kong sabihin, oo, magkakilala sila. Pero hindi ko alam na close pala sila. Matagal na panahon na silang hindi nagkikita, diba? Yun na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kasi simula nung nagbinata ang mga anak ko, hindi na sila sumasama sa akin kapag bumibisita ako sa inyo. Kaya hindi ko talaga alam kung paano sila nagkaroon ng relasyon. Hindi naman sila magkatrabaho, diba? Baka naman sa social media, no? Siguro friends sila sa Facebook. Baka nga, ibang klase na rin kasi ngayon ano? Madali na lang makahanap ng love life dahil sa internet. Nung panahon natin, kailangan pang sumulat ng love letter. Pero mas maganda noon. Kasi talagang effort kung effort, di ba? Naaalala ko naman yung asawa ko noon. Talagang snail mail ang labanan. Actually, nakatago pa rin sa baul ko yung mga sulat niya sa akin noon eh. Oo nga, inggit na inggit nga ako sa'yo noon eh. Kasi kada linggo, may natatanggap kang sulat mula sa jowa mo. Napaka-sweet, grabe. Ako naman kasi, kapitbahay ko yung napangasawa ko eh. At least ikaw, lagi mong kasama noon ang nobyo mo. Ang hirap kaya ng LDR nung panahon natin. Ang mahal-mahal pa ng bayad sa telepono. Kaya nga swerte yung mga kabataan ngayon kasi hindi na issue sa kanila kahit magkalayo pa sila. Sobrang dami na kasing paraan ngayon ng communication. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Si Aryan tsaka Mikel? Oo nga Mari, kahit nga ako hindi makapaniwala. Uy, ano naman ang nararamdaman mo sa revelasyon ngayong araw na to? Masaya. Totoo ba? Oo naman. At least mapapanatag na ako ngayon. Lalo na't hindi lang kung sino-sino yung boyfriend ng anak ko. Nakahinga ako kasi si Mikel yung boyfriend niya. Alam ko naman na magandang ginawa mong pagpapalaki sa kanya kaya tiwala ako sa anak mo. Ikaw ba? Nung nalaman mong si Aryan yung girlfriend ni Mikel, anong unang pumasok sa isip mo? Nagulat din naman ako katulad mo. Tapos nagtaka rin ako kung paano nangyari yon. Kasi never kong na-imagine talaga na magkakagustuhan yung mga anak natin eh. Tapos sobrang saya. Kasi 'di ba, napag-usapan natin noon na what if yung mga anak na lang natin na magkatuluyan? Oo nga, nagdilang anghel ka dun. Eh di na lang tayo mag-best friend yan, kundi magbalain na rin tayo. Correct! Talagang meant to be talaga ang buhay nating dalawa. Isipin mo ha, pati anak natin nagkaroon ng koneksyon. Kaya nga eh. At least, hindi na ako mamomroblema sa magiging balai ko. Ang hirap kayo makahanap ng maayos na balai sa panahon ngayon. Masaya ako na ikaw ang magiging mother-in-law ni Mikel kung sakali. Masaya rin ako kung yun man ang mangyari. Sana nga magtagal sila, no? Basta suportahan na lang natin sila. Yan na ngayon ang role natin sa buhay ng mga anak natin. Ang gabayan sila sa tamang direksyon. Ay, ang saya-saya ko talaga, Mare. Ang swerte ni Mikel kay Aryan. Maganda na, matalino pa. Asset din naman yung anak mo eh. Kasi bukod sa may itsura, masipag pa. Ay, alam mo, i-take out na natin tong iniinom natin ha at ituloy natin ang ating tsikahan sa bahay ninyo. Mahirap na, baka mabuko pa tayo ng mga anak natin na sinusundan natin sila. Ay naku, mabuti pa nga. Matagal na kaming magkaibigan ni Glenda, mga dalaga pa kami noon.
ay sanggang dikit na kami. Daig pa namin ang magkapatid sa sobrang close namin sa isa't isa. Lahat ng problema bilang magkaibigan ay pinagdaanan na namin. Wala nang makakasira pa sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Nagtagpo ang landas naming dalawa ni Glenda noong naging mag-seatmate kami noong high school. Nagsimula ang lahat sa simpleng paghiram ng ballpen hanggang sa naghirama na kami ng notes. Hanggang sa sabay na kaming gumagawa ng assignments noon. Kami ang magkasabay na kumain sa kantin kapag recess at sabay din kaming naghihintay ng mga sundo namin noong araw. Pagsapit ng college ay parehong kurso ang kinuha namin at pagka-graduate ay sa parehong kumpanya rin kami nagtrabaho. Parang ang soul friend na kami dahil simulat sa pool ay hindi na nagkahiwalay ang landas naming dalawa. Kasama namin ang isa't isa sa mga heartbreak na pinagdaanan namin. Kami ang naging bantay ng bawat isa sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Hanggang sa nakabuo kami ng sari-sarili naming pamilya. Hindi nawawala si Glenda sa tabi at ganoon din ako sa kanya. Magkasunod nga lang din kami noong kinasal. Ang nakakatuwa pati mga asawa namin noon ay naging magkaibigan na rin. Mas naunang nagkaroon ng anak si Glenda, Papa Dudut, samantalang ako ay hirap namang magbuntis noon dahil meron akong hormonal imbalance. Hindi pa nakatulong na palaging wala ang asawa ko noon dahil sa barko siya nagtatrabaho. Konti lang ang time naming dalawa na magkasama at bawat pag-uwi nito sa Pilipinas, tinatry naming makabuo. Sa kasamaang palad ay palagi kaming nabibigo. Ganon pa man ay si Glenda ang naging sandigan ko ng mga panahong hirap akong magbuntis. Akala ko noon, wala na akong chance na maging isang ina pero hindi nawala ng pag-asa si Glenda. Siyang nag-push sa akin na sumubok pa rin kahit malapit na akong mag-give up noong mga bata pa lamang kami. Mare, mauna na ako sa may counter para makapila tayo agad. Marami pa namang tao ngayon. Ay hindi, sasama na ako. Wala na naman akong bibilin eh. Sigurado ka ba? Oo, wala na. Bumili lang ako ng bagong pundat comforter. Okay. Akala ko kasi may gusto ko pang bilhin eh, lalo na sa baby section. Ha? Anong baby section? Ay nako, akala mo ba hindi ko napansin? Ang tagal-tagal mo kaya kanina sa baby section. Ah, yun ba? Wala. Tumitingin-tingin lang ako ng bagong damit para sa panganay ko. Panganay? 3 taon na yung panganay mo. Yung mga damit na chinecheck mo kanina parang pambagong panganak eh. Sabihin mo nga, may tinatago ka sa akin oh. Buntis ka ba ulit? Ay, okay, sige. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Buntis ako. 2 months na. Oh my gosh, totoo nga? Buntis ka? Oo, magkaka-second baby na kami ng asawa ko. Mari, congrats! Pero bakit inabot ka pa ng 2 months bago mo to sinabi sa akin? Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi akong sabihin sa'yo tong balitang to eh. Kasi alam ko naman na, di ba nga, hirap kang magbuntis, ayoko namang masaktan ka. Ano ka ba? Ba't naman ako masasaktan? Oo, totoo na matagal na kaming nagtatry ng asawa ko na magkaanak. Di kami makabuo-buo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mo nang itago sa akin yung totoo. Hindi naman ako ganun kababaw para masaktan, no? Pero oo, aaminin ko, medyo may kaunting inggit ako kasi heto ka, magkakaroon na ng pangalawang anak, tapos ako parang malabo nang mangyari yun. Actually, nung nalaman kong buntis ako, yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Kung paano ko ba to sasabihin sa'yo? Kasi alam ko naman na may pinagdadaanan kayo ng asawa mo eh. Baka maging insensitive ang dating ko. Hindi ko naman itatanggi. Minsan masakit makarinig ng mga ganyang balita. May konting kirot sa puso. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ako masaya para sa'yo. Sobrang saya ko kaya para sa inyong mag-asawa. Di ka insensitive sa part na yon. At saka mas lalo akong magtatampo sa'yo kung itatago mo sa akin to tapos saka ko lang malalaman kapag nanganak ka na.
Salamat, Mare, ha. Naiiyak tuloy ako. Ang lakas mo. Kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko alam kung paano ko dadalhin yung emosyon ko. Kasi kung ako yan ako, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Lalo na't pareho natin pangarap na sabay manganak. Hindi ko rin alam kung paano ko kinakaya eh. Pero ang tanging pinanghahawakan ko lang ay yung pananampalataya ko sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi pa man ngayon, pero darating din. Tiwala lang talaga. Maraming beses ko nang gustong sumuko pero sa bawat dasal ko, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Tama yan, tiwala lang talaga. May tamang panahon ng lahat. Kung kailan handa ka na, ibibigay talaga niya. At habang hinihintay mo yun, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Salamat. Baka gusto mong bumalik sa baby section, sasamahan kitang mamili. Hindi mo na kailangang magtago, no? Sure ka ba? Oo naman. Kung kanina mo pa sinabi sa akin yung totoo, di nakabili ka na ng gusto mong bilhin. Halika na. Naku, thank you. Plano ko pa naman sanang bumalik na lang sa susunod. Anong akala mo maitatago mo to sa akin? Hindi, no? Kanina pa kaya kita sinusubaybayan. Hindi ka mapakali. Kaya nga sinabi ko maghiwalay na lang muna tayo habang namimili. Tapos nung hinanap kita, nakita kita sa baby section. Doon pa lang nagtaka na ako. Hayaan mo, ililibre kita mamaya. Dito na tayo sa mall mag-lunch, ha? Para celebration na rin natin. Ay, gusto ko yan. Nga pala, ano namang ipapangalan mo sa second baby mo? Ay teka, malalaman na ba ang gender ng bata kahit 2 months pa lang? Hindi pa. Mga 4 months pa bago malaman yung gender. Sana babae naman ano? Naku, ayoko. Gusto ko lalaki ulit. Talaga? Oo. Mas madali kasing alagaan ng mga lalaki eh. At kung pagbigyan ako ni Lord na lalaki ulit ang magiging anak ko, papangalanan ko siyang Mikel. Matapos ang anunsyong yon ni Glenda ay hindi nagtagal ay nagkaroon din ng laman ng tiyan ko at nagbuntis ako, Papa Dudut. Tuwang-tuwa si Glenda noong nalaman niya na sa wakas ay nagdadalang tao na rin ako. Nang mga panahong yon ay 6 months nang buntis si Glenda sa ikalawan niyang anak. At yun nga ay si Michael. 6 na buwan lang ang pagitan nilang dalawa nung pinanganak ko naman si Aryan. Bilang isang first time mom, si Glenda ang naging takbuhan ko sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kung papaano gawin o papaano ang solusyon. Katulad na lamang noong first time naming paliguan si Aryan. Si Glenda ang unang nagpaligo sa kanya dahil natatakot ako noon na baka mahulog ko siya sa palanggana. Pati na rin sa pagpapakain. Hindi ko alam kung kailan ang tama o baka sobra na siya sa kinakain niya, Papa Dudut. Mahirap ang maging solong magulang lalo na't noong mga panahong yon ay mag-isa lamang akong nag-aalaga sa anak ko. Kaya naman sobrang laki ng pasasalamat ko kay Glenda dahil hindi niya ako iniwanan sa pag-aalaga sa unika iha ko. Sa mga sumunod na taon tuwing may okasyon sa bahay ay laging dumadalaw doon si Glenda kasama ang mga anak nito. Playmates noon sina Aryan at Michael. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dahil magkakilala na sila simula't pagkabata pa. Hinayaan namin ni Glenda ang mga anak namin na pasukin ang magulong mundo ng pag-ibig. Akala ko noon ay naka-jackpot na ako dahil anak ng best friend ko ang naging boyfriend ni Aryan. Pero hindi rin pala ganon kadali. Ang pagkakaibigan namin ni Glenda ay humarap sa panibagong problema noong nagkaroon ng unang pagtatalo ang mga anak namin, Papa Dudut. Never binanggit sa amin nila Aryan at Michael na meron silang relasyon. Naintindihan naman namin yun ni Glenda dahil ganon din naman kami noong kabataan namin. Ayaw namin o nahihiya kaming ipaalam sa mga magulang namin noon na may boyfriend na kami kaya gets ko kung ayaw mang ipaalam sa amin ng dalawa ang relasyon nila. Hinayaan lang namin ni Glenda na sila na mismo ang mag-share nito para hindi nangihimasok ang labas namin. Hindi nagtagal ay umamin din ang dalawa sa amin
Unang ipinakilala ni Michael si Aryan kay Glenda bilang girlfriend nito. Ilang araw naman nang lumipas ay si Michael naman ang nagpunta sa bahay para ipakilala ang sarili niya sa akin bilang boyfriend ni Aryan. Bilang mag-best friend, excited kaming dalawa ni Glenda kung hanggang saan naabot ang relasyon ng mga anak namin. Excited na nga kami noong maging magbalae kung sakali mang mauwi ang relasyon nila sa kasalan. Medyo advance man kaming mag-isip pero dalangin namin noon na sana'y sila na ang magkatuluyan hanggang sa huli, Papa Dudut. Akala ko noon nasa mabuting kamay na si Aryan. Perfect combination kasi ang dalawa. Pareho silang maganda at gwapo. Pareho silang mayroong maayos na educational background at pareho silang professional. Ngunit katulad ng mga ibang relasyon, hindi na mawawala ang pagtatalo at hindi exception doon ng mga anak namin. Nagkaroon noon ng matinding away sina Aryan at Michael na agad naming napansin ni Glenda. Siyempre bilang nanay, concerned kami sa kanya-kanya naming anak. Pero kahit gaano kalala ang pinagawayan nilang dalawa, ayaw magsalita ni Aryan at Michael. Napilitan tuloy kaming kumprontahin ang kanya-kanya naming mga anak. Doon na lamang nag-open up sa akin si Aryan sa kung ano ang nangyari at bakit nagkaroon ng away ang magkasintahan. Glenda! Glenda, buksan mo tong gate! Sandali lang, nandyan na! Ang aga-aga, sino naman tong sigaw ng sigaw? Oh, Mare! Bakit? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Nasaan si Mikel? Si Mikel? Natutulog pa siya. Bakit? Ano bang kailangan mo sa anak ko? Ilabas mo rito si Mikel at mag-uusap kaming dalawa! Teka sandali. Bakit ka pa sumisigaw? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Alam mo ba kung anong ginawa ng anak mo sa anak ko? Hindi ko alam. Ano ba nangyari? Nag-away si Aryan at Mikel. Oh, tapos? Natural lang naman yun sa magkasintahan, di ba? Walang relasyong perpekto. Lahat dumadaan sa ganyang awayan. Oo, walang perpektong relasyon. Pero hindi ko ito-tolerate yung pananakit na ginagawa ng anak mo sa anak ko. Mari naman, lumalabas na naman ang pagka-OA mo. Maghulis dili ka nga muna. Ano ba pananakit ang sinasabi mo dyan? May pasa sa braso si Aryan. Ayaw man aminin ng anak ko na si Mikel ang may gawa nun. Alam kong anak mo ang nagbigay ng pasa sa kanya. Teka lang ha, tama ba tong naririnig ko, Mare? Pinaparatangan mo yung anak ko na nananakit ng babae? Itanong mo kay Mikel para magkaalaman na. Pinayagan ko silang mag-out of town kasama ang mga kaibigan nila. Tapos pagka-uwi nila, namumugto na yung mata ng anak ko. Tas malalaman ko ngayon na yung anak mo, mahimbing nang natutulog na parang walang nangyari. Samantalang yung anak ko, puno ng pasa yung katawan. Tinanong mo ba si Aryan kung ano nangyari? Baka naman tumama yung braso niya sa kung ano kaya nagkapasa. Glenda, gamitin mo naman yung common sense mo. Maghahanap ka pa ng rason, nag-awa yung dalawa. Sinaktan ni Mikel si Aryan kaya siya may pasa ngayon. Hindi ko gusto yung lumalabas dyan sa bunganga mo, Mare ha? Pinalaki ko na maayos yung anak ko. Alam kong hindi sila mananakit ng ibang tao, lalo na't babae. Ano hindi? Nagawa na nga niya. Pwede ba? Ilabas mo rito si Mikel para siya mismo ang makausap ko. Sa tabas mo namang yan, tingin mo, hahayaan ko yung anak kong humarap sa'yo? Wag na, no? Ako ang kausapin mo kung gusto mo. Tsaka, mahaba-haba yung dinrive ng anak ko mula sa pinanggalingan nila. Kaya hayaan ko siya magpahinga hanggat kailan niya gusto. Kung gusto mong makausap si Mikel, bumalik ka na lang rito pag kalmado ka na. Hindi na mangyayari yon. Dahil hindi ko napapayagan si Aryan na makipagkita sa anak mo. Teka lang nga, Sharon. Hindi ba napag-usapan na natin kung hanggang kailan tayo makikialam sa relasyon ng mga anak natin? Sa ginagawa mong ito, masyado ka na nang hihimasok eh. Hindi mo pwedeng pagbawalan yung dalawa na magkita. Alam ko kung anong mas makakabuti sa anak ko. Hindi ko pinalaki si Aryan para saktan lang ng ibang tao. Hindi ko hayaang maulit-ulit yung nangyari sa kanya, kaya mas mabuti pang wag na silang magkita. Huwag ka naman magpadalos-dalos sa mga desisyon mo.
Matatanda na yung mga anak natin. Marunong na silang magdesisyon para sa mga sarili nila. Hayaan mong sila mismong umayos nito, hindi tayo. Yan! Yan yung problema sa'yo eh. Hinahayaan mo lang kasi yung mga anak mo porket matatanda na sila. Pwes, ibahin mo ko. Hindi ako ganon. Magkaiba tayo ng pagpapalaki ng anak. Hindi kita pinakikialaman sa style mo. Kaya wag mo rin akong pakialaman. Ang akin lang naman, isipin din natin yung boundary natin bilang ina. Kung nagkasakitan sila, hindi ko rin yun ito-tolerate. Hayaan magkakausapin ko si Mikel para malaman ko kung ano ba yung totoong nangyari. Pero hanggat hindi ko alam yung totoong kwento, hindi ako magbibigay ng judgment doon sa dalawa. Ganun din sana ang gawin mo. Palibhasa, hindi mo anak yung agrabyado dito eh. Kaya nasasabi mo yung mga ganyang bagay. Alam mo, umuwi ka na muna. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung ganitong nilalamon ka ng galit mo. Kakausapin ko si Mikel. At kung siya mismo ang may mali, kami ang pupunta sa bahay ninyo para humingi ng tawad. Sa ngayon, Mare, hayaan mo muna magpahinga yung anak ko dahil pagod siya eh. Sana maintindihan mo. Papadudot na galit sa akin si Aryan noong nalaman niyang sinugod ko si Michael sa bahay nila. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung napasama, gayong concerned lang naman ako sa kapakanan niya. Bilang ina, nag-init agad ang ulo ko noong nakita kong may mga pasa ang anak ko. Alam ko na medyo napadalos-dalos ako sa part na yon, pero valid din naman siguro yung naging reaksyon ko. Gets ko rin naman si Aryan kung bakit nagalit siya sa akin. Ang punto niya lang kasi ay dapat silang magkasintahan ng umayos sa sarili nilang gulo at hindi na dapat nakikisawsaw kaming mga magulang nila. Pero dahil natamaan ng ego ko ng mga panahong yon ay lumabas ang pagiging istrikto ko. Pinagbawalan ko si Arya na makipagkita kay Michael dahil ang pinakaayoko sa lahat sa isang relasyon ay kapag may pisikalang nangyayari. Hindi ko inalagaan at pinalaki ng maayos si Aryan para lang sakta ng ibang tao. Hindi nagustuhan ni Aryan ang naging desisyon kong yon. Pero dahil ako pa rin ang ina niya ay wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ko. Pero dahil sa nangyari ay mas lumayo sa akin ang anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko noon, pero pinanindigan ko ang desisyon ko kahit na hindi ako kinakausap ni Aryan. Noong time na yon ay hindi pa kami nagkakausap ulit ni Glenda matapos akong sumugod sa bahay nila. Dumaan ang isang araw at nagulat ako nang biglang nagpakita si Michael sa bahay. Hindi si Aryan ang sadya nito kundi ako. Humingi siya ng tawad sa akin at inamin niya ang pagkakamali niya. Hindi raw naman niya ginusto ang nangyari. Nadala lang siya sa emosyon niya at nangako siyang hindi na mauulit ang bagay na yon. Pinagsabihan ko si Michael at binigyan ng warning bago ko siya pinatawad. Pagkatapos noon ay sumama siya kay Aryan para naman humingi ng tawad kay Glenda. Naging okay ulit ang dalawa. Ang problema dahil sa kanila ay hindi na kami okay ni Glenda. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkabati kami ulit ng kaibigan ko. Glenda? Glenda, nandiyan ka ba? Oh, Sharon, anong sadya mo? Mare, pwede ba kitang makausap? Magwawala ka na naman ba rito? Kasi kung yun ulit ang gagawin mo, wala akong oras para makipag-away ngayon. Pagod ako. Hindi. Hindi ako pumarito para magbunga nga katulad nung ginawa ko nung nakaraan. Alam kong galit ka pa, pero sana pakinggan mo ko kahit sandali lang. Hindi ko ikakaila. Masama pa rin ang loob ko sa'yo hanggang ngayon. Sorry, mali yung ginawa ko. Wala akong ibang sadya rito kundi ang humingi ng tawad sa mga ginawa ko. Masyado ka kasing padalos-dalos eh. Alam ko, hindi naman sa pinapaboran ko yung anak ko. Mali talaga yung ginawa nilang pareho, lalo na't nauwi pa sa sakitan. Hindi ko talaga inaasahan yung nangyari eh.
Nung nakita kong may pasa si Arian, biglang kumulo yung dugo ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Nadala na ako ng emosyon ko. Naiintindihan rin naman kita. Ina rin ako at kapag nasaktan yung anak ko, syempre magagalit din ako. Pero sana, naisip mo rin na hindi basta kung sino lang si Mikel. Anak ko siya. Sana naman tinimbang mo muna yung sitwasyon bago mo inakusahan yung anak ko. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa mga inasta ko. Pasensya ka na talaga ha. O hayaan mo na yung nangyari. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, nagkaayos na yung dalawa. Hindi rin naman inosente si Mikel eh. May pagkakamali din siya. Nasaktan niya si Arian. Mali talaga yung ginawa niyang yon at pinagalitan ko talaga siya. Nang malala. Alam mo naman kung paano ako magalit, di ba? Mas masungit pa ako sa'yo. Nasabi nga sa akin yan ni Mikel nung nagpunta siya sa bahay para humingi ng tawad. Doon ko lang na-realize na sumobra ako sa mga pinaggagawa ko. Kung alam kong mali yung anak ko, hindi ako magdadalawang isip na pagalitan sila. Pero gusto kong malaman muna yung kwento from both sides bago ako magalit. Para naman hindi ako maging unfair. Yun dapat ang matutunan mo, Mare. Minsan kasi, ang OA mo talaga eh. Oo, alam ko. Kaya nga naiinis ako kasi nagpapadala na naman ako sa bugso ng damdamin ko kaysa gamitin ko ang utak ko. Dapat teamwork tayo sa mga ganyang bagay. Kung nag-away man sina Aren at Mikel, wag natin dagdagan yung apoy. Dapat tayong dalawa yung kusang umapula nun. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na mangyayari yun. O basta, kung may nagawa mang hindi tama si Mikel, sa akin mo sabihin. Ako nang bahala sa anak ko. Ganon din kapag may nagawang mali si Arian, sa'yo ko sasabihin para ikaw yung kumausap sa kanya. Yun ang trabaho natin bilang mga ina. Yung pangaralan yung mga anak natin. Pero huwag na tayong lalampas dun sa linya. Sorry talaga. Hayaan mo na nga yung nangyari. Ang mahalaga, nagkaayos na sina Aren at Mikel. Part yun ng mga aral na kailangan nilang matutunan para mas tumagal pa yung relasyon nila. Hindi ko nga alam kung bakit mas tayo pa yung apektado eh. Tingnan mo yung dalawa, parang lovebirds na ulit. Tapos tayo tuloy yung magkaaway. Kaya nga iba na talaga mga kabataan ngayon. Madali na lang silang magpatawad. Hindi na uso sa kanila yung nagtatanim ng galit. Mas open-minded na kasi sila kaysa sa atin. Ano ba yung tawag nila sa atin? Boomer? Hindi ata tayong boomer, Mare. Mas matanda yung mga yun eh. Generation X ata tayo. Yun yata ang tawag sa atin. Basta kung ano pa yan. Magkaiba na talaga yung henerasyon natin sa henerasyon nila. Tama yung sinabi mo. Gabay lang talaga ang maibibigay natin sa mga bata. Oo, mas maganda yung hayaan nating sila mismo ang umayos sa mga problema nila para hindi sila maging dependent sa atin. Tsaka na lang siguro tayo papasok kapag sumosobra na sila sa mga ginagawa nila. Tama. So ano, friends na tayo ulit? Sira, bakit? In-unfriend ba kita? Parang di naman tayo dumaan sa tampuhang ganon. Mas malala pa nga yung away natin noon di ba? Hindi sa ganung bagay masisira ang friendship natin. Kaya syempre, friends pa rin tayo. Salamat. Ay, halika na. Pumasok ka muna at marami pa tayong pagchichismisan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naging smooth na ang takbo ng mga kaganapan sa buhay namin. Mas naging open na si Arian at Michael sa relasyon nila at sa pamamagitan nito ay nagabayan namin sila ng mas maayos ni Glenda. Kapag nagkakaroon sila ng pagtatalo, kami ang lagi nilang takbuhan at masaya kami ni Glenda na nakakatulong kami sa relasyon ng mga anak namin. Ang pagsasama nila Arian at Michael ay tumagal ng 7 taon. Hindi naging madali ang pagsasama nilang dalawa. Marami silang problemang pinagdaanan. Marami silang pagsubok na hinarap. Pero sa huli mas nanaig ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Ang pagsasama nilang yon ay nauwi sa kasalan na siyang kinatuwa namin ni Glenda. Bilang ito ay first wedding sa pamilya nila Michael at only wedding naman na mararanasan namin ay pinaghandaan ng 2 pamilya ang kasal.
aakuhin dapat ni Glenda ang gastos sa kasal. Pero nagpumilit ang asawa ko na tumulong sa gastos dahil yon na lang daw ang tanging maibibigay nilang regalo sa anak namin kapalit ng kawalan niya sa buhay nito. Enggrande ang kasal na nangyari, Papa Dudut. Umabot pa nga ng 2 page ang listahan ng mga ninong at ninang sa invitation ng dalawa. Halos humagulhol ako noon sa kakaiyak habang inihahatid namin ng asawa ko si Arian sa altar. Masaya ako para sa anak ko pero hindi ko rin maiwasang malungkot. Dahil noong moment na yon ay narealize ko na mawawalay na sa akin ang kaisa-isa kong anak. Bubuo na siya ng sarili niyang pamilya. At ang pinakamahirap tanggapin, sa lahat ay mawawala na siya sa poder ko. Matapos ang kasal nila ni Michael, ay niregaluhan sila ng Mr. ko ng 5-day trip sa Cebu bilang honeymoon nila. Sobrang excited ang dalawa samantalang ako ay halos maluha habang inihahatid namin sila sa airport. Para bang napaka-metaphorical ang eksenang yon dahil parang ipinapakita nito na oras na para tuluyan ko ng pakawala ng anak ko para makabuo siya ng sarili niyang buhay. Pagkatapos noon ay sinulit ko naman ang mga nalalabing bakasyon ng asawa ko bago siya bumalik sa barko. Tinapos na lang niya noon ang kontrata niya bago mag-resign. Naisip ng asawa ko na nagawa na niya ang trabaho niya bilang magulang. Kaya oras na rin para tumigil siya sa trabaho niya at magtayo na lamang ng negosyo na pagkakabalahan naming dalawa. Papadudot na sa labas kami ng asawa ko nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa cellphone ng anak ko. Pangatlong araw pa lamang nila sa Cebu noon. Akala ko ay mag-a-update lamang siya sa akin pero nagulat ako. Nung ibang tao ang nasa kabilang linya. Nagpakilala siya bilang isang nurse sa isang ospital. Ibinalita niya sa akin na nasa ospital daw si Arian matapos silang maaksidente ni Michael. Biglang lumubog ang puso ko sa balitang natanggap ko. Nanlambot ang tuhod ko at muntik na akong mapaupo sa sahig. Agad-agad kong tinawagan si Glenda para ipaalam sa kanya ang balitang natanggap ko. Noong araw ding yon kasama si Glenda ay agad kaming naghanap ng available flight papunta ng Cebu. Kung pwede lang sanang lumipad ay ginawa ko na yon ng mag-isa para lamang makarating ako kaagad sa anak ko. Pagdating namin sa ospital ay huli na ang lahat. Papa Dudut. Mare, etong tubig, uminom ka muna. Hindi ko kailangan ng tubig. Kailangan ko ang anak ko. Sharon, kumalma ka lang. Okay lang sa kanina eh. Humihinga pa siya. Tumitibok pa yung puso niya. Lumabas lang ako saglit. Tapos ganito na yung nangyari. Nakausap ko yung doktor niya. Kagabi pa raw siya walang malay at walang pakiramdam. Ibig sabihin, comatose na siya nung dumating tayo. Makina na lang yung nagpapatibok sa puso niya at nagbibigay ng hangin sa baga niya. Baka inaantay na lang talaga kayo ni Arian bago siya bumitaw. Anak ko! Ibalik niyo yung anak ko! Hindi ko kaya, Glenda! Hindi ko kaya mawala si Arian! Alam ko mahirap itong sitwasyon mo ngayon pero kailangan mo magpakatatag, Sharon. Please, nag-aalala ako para sa kondisyon mo. Lalo na't hindi mo pa naman nadala yung maintenance mo. Mas mabuti pa katakihin na lang ako rito para mamatay na rin ako. Huwag ka namang ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Masakit na nga itong pagkawala ni Arian. Kung pati ikaw mawawala, hindi ko na ito kakayanin. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Walang sino man ang gustong mamatayan ng mahal sa buhay. At totoo, hindi natin kailanman maiintindihan kung bakit nangyayari yung ganitong klase ng trahedya sa buhay natin.
Pero sa mundong ito, may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Bakit sa akin pa? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maparusahan ng ganito? Sharon, hindi ito parusa. Huwag mong isipin na parusa ito. Hindi pa natin nakikita sa ngayon yung dahilan kung bakit kailangan nating dumaan sa ganitong klaseng sakit. Pero sa paglipas ng panahon, malalaman din natin ang sagot. Mahirap tanggapin. Pero kung minsan, sa mga ganitong klaseng pangyayari, mas tumitibay ang puso natin. Si Miguel. Kumusta si Miguel? Nasa ICU pa rin siya. Nagkaroon siya ng internal bleeding pero nakontrol na nila yung pagdurugo pagkatapos ng operasyon. Ano ba kasing nangyari sa kanila? Paano sila napunta sa ganitong sitwasyon? Yung last update sa akin ni Arian, dapat magpapahinga lang sila sa hotel nung oras na yun eh. Plano nga dapat nilang mag-island hopping kinabukasan. Nag-stroll daw sila eh. Nagrenta sila ng motor para mag-ikot-ikot sa Cebu. Ha? Ano? Natuloy yun? Yun ang naikwento sa akin ni Mikel nung nagising siya matapos niyang maoperahan. Ang ibig mong sabihin, natuloy sila? Oo, bakit? Hindi. Kasi nakausap ko si Arian bago yung aksidente. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang lumabas kasi masakit daw yung ulo niya. Kaya gusto niyang magpahinga muna sa pamamasyal. Sabi ko sa kanya, ipahinga na lang muna niya yung katawan niya kaysa magkasakit para mas ma-enjoy nila yung bakasyon nila. Sinasabi mo bang lumabas sila kahit na masama ang pakiramdam ni Arian? Yun ang naikwento sa akin kanina ni Mikel. Hindi ko alam na masama palang pakiramdam ni Arian nung time na yun. Kasalanan pala to lahat ni Mikel eh! Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman napunta na naman ang sisi sa anak ko? Siya ang may gusto na mag-stroll silang mag-asawa. Gusto sana ni Arian magpahinga na lang sa hotel. Sigurado akong pinilit na naman siya ni Mikel na lumabas kahit na masama ang pakiramdam ng anak ko. Teka lang. Hindi mo alam ang totoong kwento. Wala tayo nung nangyari ang aksidente kaya huwag kang manisi ng ganyan. Sino bang driver ng motor? Hindi ba si Mikel? So siyang may kasalanan kung bakit sila na-aksidente. Sharon, hindi rin naman ginusto ni Mikel yung nangyari eh. Pati rin naman yung anak ko napuruhan. Critical pa rin siya hanggang ngayon. Critical? Mabuti nga ikaw nakausap mo pa yung anak mo eh. Pero ako, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Sharon. Bitiwan mo ako! Kung hindi dahil sa anak mo, dapat buhay pa si Arian ngayon! Huwag ka namang ganyan. Bakit mo itutuon yung buong sisi kay Mikel? Umalis ka na rito! Bantayan mo na lang yung anak mo! Ayaw mo na kitang makita ngayon! Please lang, Glenda! Sharon. Umalis ka na! Wala na ang unika iha ko. Ang anak na matagal kong hiniling sa Diyos at inalagaan kong parang prinsesa ay bigla na lamang nawala sa buhay ko. Hindi ko matanggap na sa ganoong paraan lamang humantong ang buhay ni Arian. Sobrang bata pa niya para bawiin sa akin. Marami pa siyang pwedeng gawin at maranasan sa buhay na kailanman ay hindi na niya magagawa pa. Sa kalagitnaan ng pagluluksa namin ay lumayo ako sa mga tao. Nang mga panahong yon ay galit ako sa mundo, galit ako sa asawa ko, galit ako kay Glenda, galit ako sa lahat. Sobrang laki ng tampo ko noon sa Panginoon dahil hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang niya kaagang kinuha mula sa akin si Arian. Never pumasok sa isipan ko na mas mauuna pang mawala ang anak ko kesa sa akin. Walang magulang ang may gusto ng ganong karanasan na ikaw mismong ina ang maghahatid sa iyong anak sa kanyang huling hantungan. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan na ring bumigay si Michael. Doon lang ako natauhan, Papa Dudut. Hindi lang ako ang nawalan ng anak. Hindi lang ako ang nagluluksa.
Hindi lang ako ang nasasaktan. Doon ko lang na-realize na walang may gusto sa nangyari. Na-guilty ako na habang kinakamuhian ko si Glenda dahil sa pagkamatay ni Aryan ay pilit pa rin niya akong sinasamahan sa pagluluksa ko. Hindi ko naisip na maging siya ay may pinagdadaanan ding problema ng mga oras na yon. Labis ang pagsisisi ko na kay Michael ko ibinunto ng galit ko. Siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng anak ko kahit na alam ko namang hindi yon ginusto ng bata. Noong dumating ang labi ni Michael, ay sinamahan ko si Glenda sa unang araw ng lamay ng kanyang anak. Doon ay humingiran ako sa kanya ng tawad. Glenda, Sharon, wala na si Mikel. Wala na ang anak ko. nakikiramay ako. Nagkaroon ng infection yung sugat niya. Tapos yung infection, napunta sa dugo niya kaya nagka-septic shock siya. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa atin? Bakit sabay pa tayong nawala ng anak? Akala ko magiging okay na ang lahat eh. Nagpaplano na nga kami kung anong gagawin namin pagkabalik namin dito sa Maynila. Ready na ang lahat eh. Glenda, pasensya na kung hindi kita nasamahan ng mga panahon na yun. Naiintindihan ko naman. Nagluluksa ka sa pagkawala ng anak mo. Kaya wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon kasi kailangan ko talaga ng karamay. Sorry kung sinisi ko si Mikel sa nangyaring aksidente. Sorry kung iniwan kita kung kailan mas kailangan mo ng kaibigang dadamay sa'yo. Sorry talaga. Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Natural lang para sa taong nagluluksa na maghanap ng masisisi. Ang masakit lang sa akin yung isipin na totoo yung punto mo. What if nagpahinga na lang sila nung araw na yon? Paano kung hindi na lang sila lumabas? Hindi sana buhay pa sila ngayon. Wag, please. Wag mong isipin yung bagay na yan. Hindi na natin sila maibabalik pa. Kahit ano pang hiling ang gawin natin. Nakakabigla yung nangyari. Hindi natin inaasahan na mararanasan natin tong ganito kasakit na pangyayari sa buhay natin. Pero ang mahalaga, nandito tayo ngayon na nagdadamayan. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa. Nandito lang ako, handang makinig kahit kailan mo kailangan. Sorry kung hindi ako naka-attend sa libing ni Aryan ha. Gustuhin ko man, hindi ko maiwan-iwan si Mikel nung panahong iyon. Huwag kang mag-sorry. Alam ko na mas priority mo ang kalagayan ni Mikel nung oras na yon. Mag-isa ka lang na nagbabantay sa kanya, kaya naiintindihan ko. Nakasama ko naman yung bunso mo Sobrang laki ng naitulong niya sa akin kasi sinamahan niya ako sa burol at libing ni Aryan. Ang sakit. Hindi ko pa rin talaga matanggap. Parang bawat oras, naghihintay pa rin ako sa pagpasok ni Mikel sa may gate. Hinihintay ko pa rin yung tunog ng kotse niya na nagpapark bago pumasok sa loob ng bahay para ikis ako sa pisngi. Ganyan din ako kay Aryan. Bago ako magluto, nagme-message ako sa kanya kung anong gusto niyang ulam. Ngayon wala na. Wala nang nagde-decide kung anong uulamin namin. Ang hirap Ang sabi nila, wala raw mas masakit pa kaysa sa mauunang mamatay ang anak. Totoo pala yun. Para kang pinupunit. Ang saklap lang isipin na hindi man lang nila na-enjoy yung pagiging mag-asawa nila. Hindi man lang nila nasimulan yung bagong buhay nila bilang isang pamilya. Minsan naiisip ko, kung pwede lang na sana ako na lang yung kinuha kaysa sa anak ko Iyan din ang tumatakbo sa isip ko ngayon.
Sana ako na lang yung nawala. Kahit papano, alam kong hinihintay ako ng asawa ko sa kabilang buhay. Pero siguro may dahilan ng Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ngayon, siguro mas ligtas sila na kasama siya. Mas payapa ang buhay nila sa kabilang buhay kaya maaga silang kinuha. Nangako sila sa simbahan na till death do they part. Pero kahit sa kamatayan, hindi sila pinaghiwalay. Oo nga eh. Sa tingin mo, magkasama na kaya sila ngayon? Sure ako. Masaya na ngayon sila. Kung nasaan man sila. Hindi siguro nakayanan ni Mikel na mag-isa lang ang asawa niya sa kabilang buhay. Kaya siguro sumunod na rin siya. Ganon niya kamahal si Arian eh. Kahit buhay, itataya niya para sa kanya. Alam ko naman yon. Ramdam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ay, nakakapagod umiyak. Pero kapag titigil ako, mas lalo kong nararamdaman yung lungkot eh. Mare, salamat ha. Salamat na kahit papano may kasama ako ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Nasa tabi mo lang ako. Wala rin naman akong kasama sa bahay. Kaya dito na lang muna ako. Maraming salamat. Ay, sandali. May tao yata. Baka makikiramay. Hindi, diyan ka lang. Ako nang haharap sa kanila. Bawal manundo ng bisita ang taong namatayan. Ako nang bahalang humarap sa mga tao. Salamat. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Forever nang magkakaroon ng butas sa puso ko dahil sa pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Isang butas na kailanman ay hindi na mapupunan. Alam kong walang ina ang makakapag-move on sa ganong klase ng trahedya. Hanggang sa bawian ako ng buhay, ay araw-araw kong iisipin ang buhay na hindi na mararanasan ni Arian at Michael. At tuwing naaalala ko sila ay sobrang laki ng panghihinayang ko. Ganon pa man ay hindi talaga natin hawak ang buhay natin kaya dapat ay lagi natin itong pinapahalagahan araw-araw. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan hahantong ang buhay na pinapangalagaan natin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagluluksa ang puso ko. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon sa buhay namin. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan ay nagtulungan kami ni Glenda na labanan ang sakit at tanggapin ang katotohanan. Katulad ng dati, inangat namin ang isa't isa at muli naming hinatid ang bagong hamon ng aming buhay. Siguro kung wala si Glenda sa tabi ko ay hindi ko makakayanang lampasan ang parting yon ng buhay ko. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ko sa kaibigan ko. Dahil nagkaroon ako ng sandala noong nangangailangan ako ng masasandalan. Papadudot dito na po nagtatapos ang kwento ko sa inyo. Para sa mga katulad kong magulang, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi natin hawak ang oras ng ating mga anak. Hindi natin alam kung tayo ang mauunang mawala o sila. Kaya naman hanggat kasama pa ninyo ang inyong mga anak, huwag kayong magdadalawang isip na ipakita sa kanila kung gaano ninyo sila kamahal. Dahil sila ang biyaya sa atin ng may kapal na kailanman ay hinding-hindi mapapalitan. Hanggang sa muli, papadudot ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sharon. Walang salitang sasapat para ilarawan ang sakit ng isang inang nawala ng anak. Ito'y parang katahimikan na sumisigaw. Luha na walang patid at pusong hindi kailanman magiging buo. Ngunit kahit ganon, matuto tayong mabuhay hindi para kalimutan sila,
kundi para ituloy ang mga alaalang hinding-hindi natin makakalimutan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.